Okay. Interview na. So, good afternoon po. So, kamusta po kayo? Okay naman. Okay naman. Nagte-tension. So, first question po. Pwede niyo po ba sa amin describe yung typical day niyo po? Sa bahay or sa work? Ganun. Sa ngayon? Opo, sa ngayon po. Present. Kasi, Typical day ko, yung nakakasama ko yung pamilya ko. Ganun. Kasi yun, di ba, sa barangay ako ngayon. So, most of the time, wala ko sa bahay. So, I see to it na pag may time ako, nandito ako sa bahay. Kasama kami. ako naman. Ako, typical day ko. Kasi ako naiiwan sa bahay. Ano, ginagawa ko, nagluluto, naglalaba, ang galing ko, naglaba. Tapos, naglilinis ng bahay, yun lang. Minsan kasi, nagpupunta dito yung apo ko, nasa Antipolo. Ngayon, wala sila ngayon dito. Yun, inaalagaan mo yun. Siya yung Kaya, nag-aalaga. Ilan taon na po? Sino yung mga bata? Opo. 3 years old at saka 1. Makulit po. Mahirap alagaan. Sobra. Si Yuri po, si Yuri, ilan taon na si Yuri? 2 po. Oo. Kulit lang ito. Kasi ano, kulit na Si rin. ano, yung ano ko, yung apo ko isa, yung 3, makukulit masyado. Opo. Ganda nun. Pero masaya. Opo, Hindi syempre. Lola, ang ganda nun. Lola. Kasi na marami kang ginagawa pagka nakakalaro mo, sumasaya. Opo. Walang pagod. No? Iba yung apo eh. Opo. Kasi Iba yung apo kung bagas ako, ang tubo mo na yun. Opo. Okay. Next question po. Paano po Next. kayo nagkakilala? Magkapit-bahay kasi kami dito eh. Sa Mandaluyong pa kami nakatira noon. Sa Mandaluyong May pa bahay nakatira. kami doon, tapos nakikita ko siya doon. Barkada siya ng pinsan ko. So, parang magkababata din po kayo? Or Hindi hindi? naman. Ah. Hindi naman. Kasi college na ako, nanonood kami sa ano. Since high school, andun na kami sa Mandaluyong, sa Medico ng GRC. Doon din siya na, Sa ano, DRC na ako nasa nakikita ko Medico. siya doon, naglalaro ng basketball. Kasi basketball player ako nung araw. Sa GRC. Kalaro niya sila Philip Cesar, si Silpabadan. Hindi mo nabutan mga bata pa ito. Doon, kumbaga, doon, tas barkada siya ng pinsan ko. Tapos yung time na meron ano yata yung mga kabataan doon, diba, sa apartment. Parang kami yung nagpakain doon sa mga, parang political ano yun, diba? Tapos tinutokso na kasi binigyan niya ako ng drinks. Uy! Gano'n. Yun lang nag-upisa nun, tukso. Tapos, ayun na, parang pag, ano, kasi yung bintana namin, bahay namin, sa likuran ng apartment ng auntie ko. Tapos basketballan dyan. Pag ano, nakikita ko siya nagbabasketball. Ang galing, ano, kulot pa yung buhok niya, no? Ganon. Sabi ko, bakit naman, sige mo naglata, sabi ng pinsan ko yun, Ray, sabi nila, okay yun. Ano lang, simula. Tapos, maakit-akit na siya ng ligaw. Paano kami na school? Sa Arellano Arellano University. Talaga. Tapos pag naglalaro nga siya, din may klase kami, sasabihin ng mga klase ko, uy, dali maglalaro si Moya. Dali kita tayo sa gym. Natawa na kami. Kasi ano rin siya, varsity siya na school sa Arellano. Naglalaro siya. Yun. Yun lang, ganun lang. Tapos, wala naman kami bilang nag-boyfriend na kami, nung time na yun, wala naman kami pinupuntan kundi pag Wednesday, nasa Baclaran. Tapos pag Thursday, nasa St. Jude kami. Ganun kami, hindi kami mahilig yung saan napupunta, nagdudududi, mag-buhay. At saka nung una ko siyang nakita nun, kasi di ba bihira sa lalaki ang marunong magdasal, mag-rosary. Siya yung leader Kasi ako dun sa, dati leader ano ako. namin, dun sa lugar namin. Religyosa din ako. So, bihira sa lalaki yung marunong magdasal, nagro-rosary. Siya yung leader. Legion of Kumbaga, Mary kasi ako nung araw. Ay, opo. tapos yung nandun na kami, parang na kami nag-religion. Legion of Mary, Na kami, tapos ano ka sa choir choir. pa ng ano, sa Pilipineri sa Mandaluyong. Boses Paano niya. niyo po siya niligawan? Pinindot ako. Kasi yung sila kagaya ng mga nagliligawan, gano'n.
Gusto mo ba ako? Ikaw gusto mo. At that time, kasi alam ko, seminarista siya. Papasok siya dahil nga siya sa Don Simba Bosco. kasi ako sa Sa Don Bosco siya. Tapos yung time na yun, sabi niya, mag-boyfriend na kami. Sabi niya, hindi ka ba magbabago? Kasi pag papasok siya ng seminaryo. Tapos, siyempre parang na-challenge ako. Sabi ko, Lord, ano ba to? Parang ipagpapalit niya ako sa tingin, di ba papasok siya ng seminaryo. Tapos tinatanong niya ako, sigurado ka ba sa nararamdaman mo? Ako pa talaga yung hindi ka ba magbabago sa feeling mo? Sabi ko, wala, parang iba na to So hindi, sabi ko hindi. So siguro yun. At saka, kumbaga, nasa sentro namin ng Panginoon yung pa mag-boyfriend kami. Kasi nga diba, sisimba kami, yun na yung pinagpunta. Merkules, nasa Baclaran kami. Minsan nga, nag-gadging nanay ko nung pag nagpapaalam ako. Kasi ang klase ko hapon, sa umaga kami magsisimba. Sabi ko, magsisimba ako. Sino kasama mo? Si Kulot na naman? Kasi Kulot na siya. Yung gano'n, oo. Siguro, dahil nga siguro nasa sentro namin ng Panginoon, pakilagaan ko. Ganon, minsan, di ba, hindi mo maalis sa mag-asawa na lagi, minsan pinagtatalunan kayo. Pero pagdating naman na wala naman. Kumbaga, talagang hindi maalis sa mag-asawa yun, di ba? Maski nung mag-boyfriend kami, hindi kami yung tipong Babangayan. away, kakaganyan. Siguro may tampuhan. Actually, pag nagtatampuhan kami, hindi ako papasok, punta kami sa luneta. Nung araw pa yun. Yung Kasi nung araw. araw, di ba, yung napuntahan? Puntahan ng mga Orbis yun, yung luneta nung araw. Sa luneta, saka hindi yung Port Santiago. Port Oo. Pinatambay nung araw. Pag nagkakatampo kami, nakapasok. O, saan papunta? Hindi ako kumitibo. Sakay na kami ng bus. Papunta Quiapo. Sakay na papunta. Kasi doon lang kami sa Ligardo eh. Ganun Diba? lang, diretso. Isang sakayan lang. Tapos pag uwi na, parang minsan ka nire-reminis ko yung mga nung mag-boyfriend kami, diba? Parang ang sarap siya riwain. Nandun na kami, 63 na kami. Siya po ba yung first boyfriend? Hindi. Siya po ba yung first boyfriend? Hindi. Pero gano'n niyo po katagal niligawan si... Kami nagtagal eh. Mga ilang buwan na siguro. Sa taon naman. isang taon din. Sa On ilang buwan, year. Kaya nag-ano kami. 11 months, so ayaw. Kasi natatanda ko yun, January 6. Kasi sinagot. January 6. Okay, yung Three Kings yun, di ba? January 6, di ba daw? Three Kings yun. So, may marabot sa akin pag 6 na. January 6, hindi ko siya sinagot. January 6. Yun. From there on, okay na. Ilang years po kayo mag-boyfriend, girlfriend? Magto 2 years kami na, 74, tayo kinasal ba? Oo, 1974. 1972, magkakilala na kami. 2 years pa, tapos nagpakasal na po. Oo, tapos 74, pinasal kami sa West. Sa may Mandaluyong. Sa Mandaluyong, sa West muna. Tapos kasi nag-aaral pa ako noong time. Sabi ng mother ko, huwag muna kayo sasama. Isa destino na sa Pantabangan. Eh pagkakasal namin, magis na yan. Punta na ng Pantabangan. Every weekends, uuwi siya dito. Susundin ako sa school. Tapos yung time na siguro ilang taon na yun, sabi niya, sinundo niya ako sa school, sabi niya, uwi na tayo sa amin. E di umiyak na ako kasi ayaw ng nanay ko, magsasama pa kami. Takot ako. Uwi kami dito na kami. Tapos nagsabi ako sa lola ko, sabi ko, sasama ako sa kanila. Sabi, sige, natatakot ako sa nanay ko. Kasi nga sabi ng uncle ko na dito na, bakit asawa naman yung sumusundo? Kasi kasal na nga kami sa West, diba? Pinayagan din ako na umuwi. Tapos nandun na kami sa Mandaluyong. Sabi ko, siyempre namimiss ko yung mga kapatid ko, yung magulang ko. Uwi tayo doon. Hindi ka uwi doon. Sabi niya, dito lang tayo. Alam, iyak na ako. Sabi niya ng Homesick diyanan ko. po kayo. Siyempre, mamiss ko yung mga kapatid ko. Sabi ng diyanan ko, sige, uwi na kayo doon December yata tayo. Sige, uwi muna kayo doon sa inyo. Tapos gano'n, nakita ko naman yung mother ko, okay na siya. Nasa sa kanila. Tapos
Nung kinasal nga kami, supposed to be, hindi pa kasi sukob kami sa yung sister niya. Kasi nagpakasal sila ng June. Ay di naman hika na. Actually, naman hika na yung tatay niya. Tapos sabi nung father-in-law ko, huwag muna kasi may sukob sa taon. Sukob. Next year na kayo magpakasal. Sabi. Ay di ganun nga yung settlement. Next year kami magpapakasal. Tapos, pag uuwi siya, sinusundo niya ako sa school. Pag uwi ka nga siya umuwi, tapos yun nga, magsasama kami. Parang sa nanay ko. Sabi, naku, pag ganyan, lagi kayo magkasama, magpakasal muna kayo sa West. Ayun, kaya kami nakasal sa West. Nakakabila nila. Tapos, umuwi ka na. Nagsama na. Nagsama na kami. Dito kami. 75, nagbuntis na ako. Buntis na ako kay Irene. Ang pangalan ko. Tatatlo yung anak namin. Isang babae, dalawang lalaki. Yun o. Yun, mga apo na yun. Hello. Ako pa yun. no? Yun pa, si Christian, mga apo na yun. 4 na lalaki yan sa panganay ko. Yung pangalawa, si Nino, isa lang. Diba kay tila mo si Nino? Opo. Tapos si Christian, magtatatlo. Kaya, umpisa ulit. Tapos noon, nag-abroad ako. Yun. Pumunta ako ng Kuwait. Nagpunta ako ng Kuwait na siguro mga 2 years ako doon. Pagbalik dito, saka kami nagpakasal. Pakasal simbahan. Simbahan na. sa church Sa na. church na. 1988. Saan po yung church? Dito na, sa St. Paul. Sa same po. Kasi that time, pauwi ang parents ko kasi magdidibo yung bunso namin. Mag-uwi lahat yung nasa abroad. Kaya sabi ko, sabay na tayo dun. Doon na yung handaan natin. Doon na parang gano'n. Natutuwa nga ako nun kasi yung mga kasama ko sa CWL, Catholic Women's League, member kasi na ako dito sa St. Paul. Sila yung nag-asikaso ng wedding namin, sila din yung mga ahabay, yung mga ganun talaga dito na lang sa bahay. Una, sabi ko doon, papakasal tayo sa simbahan. Hindi siya naniniwala. Di ba, ano yun? Sabi niya, pagdating na niya dito, sabi ko, naka-ready na lahat. Ako na lang ng papers namin sa diocese, sa Antipolo. Yung mga kasamahan ko sa sinamahan ako ng CD. Kaya kami nakasal sa simbahan. 1988. 1974 kami sa West, tapos 1988 kami pinasal sa simbahan, sa St. Paul. After a year, umalis na naman ako. Umalis Napunta na naman ulit. ako ng Oman. 5 years ka na doon. 5 years ako sa Oman. Kaya nung umalis siya noon, buntis ako nung una alis mo, buntis ako kay Nino. Dumating siya 2 years. Malaki na si Nino. Naglalaro lang dumating. Naglalaro sila. Tapos umalis siya ulit. Buntis din ako kay Christian, no? Oh, yata. Buntis din ako kay Christian. Kaya nung nanganak ako kay Christian, wala siya. Nasa abroad siya. Bagay na pagpumapalagid. Kasi nagka-nervous ako kay Nino. Sakitin. Kukumbulsyon. Every time na malalagnat, tumitiri ka mata, nagkaroon ako ng nervous. Sabi ko, tama, magpapalagid na ako. Ito sa bunso kay Christian. Sabi ng doktora ko, nandun ako, Mrs., asan yung mister mo? Pipirma kasi, ay naku, wala po nasa abroad. Alam niya ba na magpapalagid ka? Sabi ko, nag-usap kami. Kasi nga, di ba, bawal na. Sabi ko, ako alam naman yan na magpapalagid ako. Kaya tatlo na yung anak namin. Tapos, ito na siya. Umuwi siya 1992. No? 1992 siya. Tapos kami sa Couples for Christ na. Join na kami ng Couples for Christ. Para ma-develop lalo yung sa mga Maganda. Opo, kasi di ba lagi nawawala po kayo lagi. Yan na nga, di ba? Tapos, the time, ilang years din kami, nahinto lang siya. Diba, nakapasok nga siya kaya, daddy niya, din. Nag-drive siya doon, kasama siya sa ano. Tapos nagkasakit siya. Noong time na nagkasakit siya, naku, para kung ano din, kasi nga diba, natakot ako. Kasi na-high blood siya, tapos yung parang aorta niya, tumaas. Sabi niya, una sasakit-sakit daw ng ulo. Wala ako that time. Nasa Bulacan ako, naman sa sister ko. Sabi niya tumawag, hindi ka pa ba uuwi? So, bakit sakit ng ulo ko? Naku, ura-urada talaga. Gabi na, alas 12 yata kami nagsisisi ko, hindi kami dito. Hindi ka naman pa. Siya, hindi, wala na, nakainom na akong gamot. Sabi niya. Pero
over 100. Sobra. 200 over 180 yata ang ano niya. Tapos naglalakad na kami dyan. Sabi ko, hindi ka ba nahihirap? Hindi. Parang kaya. Ano talaga? Pero huwag ka, nangangatog na ako. Sabi ko, magdasal ka nga. Tapos kung ano yung binibig niya. Ako, nangatay ako ha. Ganyan. Sabi ko, ano ka ba da? Magdasal ka nga. Pero nilalakasan ko yun. Tapos sabi nung nakita namin daddy mo, nasa lubong namin. Saan ka pupunta? Sabi ko, papacheck up ko to eh. Kasi ano nga. Tapos tinakbo niya kami sa Garcia. Pagdating doon, tinignan mo, sabi, hindi ka nahihilo? Hindi, sabi niya. Naku, pina-admit na rin siya kasi nga, baka mamaya nagtulag siya. Hindi naman. Naku, talagang gano'n na lang, nag-text brigade na ako. Please pray for my husband. Husband na Sa ako. lahat ng couples. Tapos, tinawag ko na yung pare, si Father Jeff. Yung dating, naabot ako si Father Jeffrey. Siya tinawag ko. Punta naman yung pare, attention sa sa ospital. At tamang-tama na si Dr. Abukay. Palabas. Palabas siya. Palabas nakita niya si Father Jeff. Sabi ko, papunta kami sa ospital. Sumunod kami ng Di ba parang umaayon talaga yung panahon, sitwasyon, nakikiano sa amin. Kaya parang naano ako the time na nagpunta ulit kami sa, pina-check up na siya sa heart center. Parang iyan siya, parang ayaw niya kumayang lagyan ng live kasi pag hindi daw nakalabas yun, apekto yung head niya. Sabi ko, yun na lang pinagdadasal ko na sana wag ko lang bigyan ng grabe. Eh siguro ayun, nakasurvive siya. Hindi na nga siya na-operahan, hindi na nalaan yung aorta niya. Kasi nag-aorta niya, diba? Yun. Eh siguro, until now, ano pa siya, tapos bumalik ulit kami sa Cocons naman. Nasa-serve na ulit kami sa Cocons. E siguro the time na doon nakwento sa inyo na ano ko ngayon kagawad. Tumakbo akong kagawad. So siguro ayun din ang dininig din ni Lord. Pero ayoko talaga sa politika. Nangin kahit ako. Sabi ko, parang naging challenge sa akin. Sabi ko, Lord, siguro. Eh siguro, marami din akong friends kasi member ako dyan sa simbahan. So, pinagkalog din ng Panginoon. Manalo ako. Ayun, kaya ngayon, siyempre, most of the time na umaga, alis na ako, wala. So, sabi ko, balik na ulit kami sa hotel. So, yun, lagi kami magkasama. Every Saturday. Ngayon nga dito gagawin mamaya. Ay, talaga po. Ngayong gabi ang household namin. Siguro, bilang mag-asawa, siyempre, hindi natin maalis yung pagkapagpuhan, may pag-aalita. Minsan kasi, pag hindi na lang ako umikibo. Lagi akong talo. Hindi ganito yan. Pagka nag-aasawa nga, kagaya namin, give and take lang naman ang ano din Opo, labanan. sabi nga po. Kasi pagka walang give and take, parehas kayong talo. Sigurado yan. Saka dapat nasa sentro si Lord. Kasi pagka nawala ka sa sentro, iba natakbo ng isa, iba takbo ng isa. Nagbabago, nawawala yung tamang yung direction nila, nawawala. Kasi minsan, makita mo, ang ganda-ganda ng samahan nila, nakakatuwa sila. Mamaya niya, mga isang linggo, away-away na sila. Yung isa, nawawala na yung isa, umalis. Pero wag mong gawin yung gano'n. Dapat yung pagka, halimbawa, nagkaroon kayo sama ng Lord, mag-usap na kayo. Wala kayong idadamay ng ibang tao. Kayo lang mag-usap. Kasi kayo lang nagkagalit. Uusapan kayo, masisi na kayo usapan. Saka dapat yan yung walang taasan ng boses. Yung sisihan, yun ang umpisa sa mayon. Huwag kayo magsisisihan pagka nag-away kayo. Kasi ikaw ganito ginawa mo, kaya nagalit ako sa iyo. Umpisa na yan. Mawawala yung paggalang mo sa kanya, mawawala yung paggalang mo sa kanya. Ganun yung mangyayari niya. Sigurado yun. Walang sisihan. Tsaka isa pa, nung nagkakaget daw, yun ang bilin sa akin ng lola ko. Great-great-grandmother ko, yung nanay ng lola ko. Naabutan ko pa yun, 105 siya ng mata. Kasi itong lola ko, yung nanay ng nanay. Andito yung nanay ko ngayon. Ay, talaga po. Galing States. Ano siya, 95 na si lola, hindi namatay. Tapos itong mother ko ngayon, 78. Nandito siya ngayon sa Pilipinas. Yung alaalaga namin. Kahapon, nila namin sa doktor kasi namagaling pa. Takot na takot ako. Kasi baka mamaya masisi ako ng mga kapatid ko na sabihin na bakit ganyan, di ba? So, wala naman. Ngayon nakakalakad ako.
Sabi nga niya, nung dati, pag ang kayo mag-asawa, pag nagkakagalit, sa gabi daw, magkabati. Opo, Babati na, wag palalagpasin daw ang lulubog ang araw na hindi kayo nagbabati. Opo. Yung yung parang isang magandang ano na mag-asawa. Diba? At saka yung ganda ko. Sige, tuloy mo lang. Tapos, yung pang, minsan pinag-aawayan din kasi isang religion. Opo. So far naman kami dalawa, since mag-boyfriend kami, paro kami, tapos pumasok nga kami, paro kami legionaries. Kumbaga, nasa sentro na namin ng Panginoon. So alam na namin yung mabuti at hindi mabuti. Na alam mo naman masama, hindi na gawin. Pero nung nandun siya sa abroad, siyempre, babae lang ako, di ba? Nagsiselos ako pag, di ba, karamihan pag doon, may mga chicks, di ba, sa bansa. Tapos na, kakausap ko yung mga kasamahan niya, yung mga sabi niya, ang bait-bait ng asawa mo ay hindi nga lumalabas ng bahay. Sabi niya. Ganon. Sabi ko, Nung nasa abroad po si Tita, paano po kayo nag-uusap? tumatawag siya. Tawag ako. Tumatawag. Tapos sulat. Sulat po. Oh, ang dami sulat. May number yon. Wala pa naman cellphone eh. Wala pa cellphone that time, eh, di ba? Oo. Letter. Tapos may number pa yung may number pa yung mga letters namin. Nakaipon lahat yun. Umuwi siya. Ano mo to? Tapon nila. Dami. So, tawag nila. Okay na. 8 lang. Sige lang po. Ayun lang. Ano pa tanong? Next. Ngayon po, ilan years na po kayong kasal? Third. Magpo-14. Ano po 40. na-realize niyo as a couple yung sa isa't isa? Wala namang regret kasi nga naging maayos naman ang buhay namin. Basta masaya kami, may anak kami ng 3. Mga apo namin, magsisiyam na. Opo. Diba? Asya. Ay, siguro, andun pa rin yung pagkakaisa namin na hindi kami talaga maghihiwalay. Siguro, Mm. that do us part. Opo. Okay. Ano ba? Panoorin ko lang po kasi Ano? hindi ko po alam kung ano nangyari. Pero, You play? ay, hindi po. Thank you po, Tita Ray. Thank you. Tagal ko na po kayo hindi nakita. Oo nga eh. Sabi Hindi ko, naman siya- hindi ka na hindi na rin kita nakikita. Sa Nakikita ko lang siya. Ako po sa taas na ako. Sa Umuwi lang